Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Diyos marhay na aldaw sa Indogabos sa muya pong mga paraan tabay. Martes ngunyan fetsa 6 na kan bulan nin Hunyo 2023. Kami po minatao giraray nin pagrespeto asin paggalang sa lambang miyembro kan pamilya sin sosyudad na nagpadagos man po na magdangog sa tingog kan banwaan. Kasabay dyan ang pagpagirumdum sa paghampang niya to kaining kaaldawon na mahal na Diyos dapat ang permitang ipigpaenot sa gabos. Me gusta mi así, me gusta mi ecstasy. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Nag-iimbitar man ang programa, primero naglalaom na yaom po kamo dyan na nag-iimbitar na mag-iriba-iba kita sa good alas 10:30 nin udto. Sa paagi mayormente ka na tabang po ka na sa tuyang mga pag-iriba dyan sa news team sa pangenot ni news chief reporter field commander kumpadreng Jimmy Nasalita dyan sa nakadistino sa 3rd District kan Albay. Siyempre kasabay si Bading Al Armario, kumpadreng Jomar Bien dyan man sa 1st District, Ans Galero, Joshua Bino asinan sa muya pong mobil. Yaon dyan si Henry Mata sa muya pong mata dyan sa kalsada. Sa control technical si June Napolis. Takbo tayo mamaya, June. Gusto mo? Takbo tayo mamaya. Mauli ka? Sayang. Ako tatakbo ko mamaya. Bawas kan mga ilinaog. Yan po, nanadadangog din doon sa indong mga radyo sa speakers sa traditional radio AM band Junapilus po an sa kuyang kapartner ngunyan. Mantang dyan sa newsroom sa padagos pong pag-subaybay kan mga istorya mga minaburotwa sa lado lokal, national, international. Yaon dyan nangingenot News Director Mardela, katabang si Angel Mustasa, Jen Matthew Balyaran. Sa social media platform, yaon man dyan Jimos Barrios. Nagtatabang man si Nicole Ann Gloriani. Sa samuya man pong broadcast sa internet worldwide, yaon dyan Richard Astor and Thresia Marie Litana. Ako man po sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Ano daw lamang makapuro po ngaw, wala basang nagdadangog, nagtitext na andito kami, yaong kami digde. Ay, guwaman charo. Me gusta mi así, me gusta mi. May charo. Talaga naman, oo, yan na, may text kita sa Barangay 4 sa Sagpon,
Leti and Louis Vibar, good morning tabi sa Indo. Leti and Louis Vibar, maray na aldaw. And syempre, Si la conoces te gustará. sa pamilya Bitangkor, maray na aldaw man tabi. Genial, así. Sige, Tres, makiasikaso. Anya ba yung guest natin para diretso na kita tabi sa satuyang mga tema, dakol kitang mga pag-uro-istoryahan tabi. Ngunya na pagka-aldaw, maray na aga, Senior Engineer Mer Ligaspi. Sa tuya man pong amigo si Sir Mer Ligaspi. Kumusta na tabi sa imo dyan? Kasusaro nagka-uro-istoryahan kami ni Don Ramon Regino. Kan birthday po kan makuapo ni Engineer Mer Engineer Dan Asupardo, Engineer Mer, kan saro naka-uro-istoryahan kami ni Don Ramon Regino. Kumusta ka na tabi, Sir Engineer Mir? Ayun, sige, may bisita kita. Sa satuya pong programa ko niyan, dahil na po pagpaparahalo, yun hali po ini sa Campo General Simeonola. Tama po ba? Si Police Staff Sergeant Merculito P. Lovindino Jr., Public Information PNCO po. And sa tuya siyang makakaulay ngunyan. Sir, maray na aga po. Welcome sa programa. It's a pleasure having you po digdi sa DCGB. Welcome po sa programa, sir. Yes, Diyos mo rin na aga po sa imo, Kuya Pio Fernandez. Sarap pong kaugmahan, sigiraray sa pandua pong pagkakataon na makabisita po digdi sa DCGB. Diyos mo rin aga po sa gabos na paraan tabay po niya to digdi sa tuya pong programa. As in, bago po ang gabos, good morning po muna sa Butihing Regional Director po, kang Police Regional Office 5 kay Police Brigadier General West Raimundo Obinque. Sir, good morning. As in, sa Command Group, mga directorial staff, as in sa gabos pong personnel kang Police Regional Office 5. Nayaan po dyan sa Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City. Good morning po. And siyempre po sa muya pong officer in charge ng Regional Police Community Affairs and Development Unit 5, Police Lieutenant Colonel Brendy Garcia. Ma'am, good morning po. Sir, dyan po kamo sa PCADG, ano po yung Police Community Affairs Development Group, tabi, yes, sir? Po. Kuya P, actually ang Samoya pong headquarters ayaon po duman sa Camp Crame sa Quezon City. Alagad igwa po kami digdi sa Bicol, o igwa po yan kay mga regional offices. Iyo po yan ang Regional Police Community Affairs and Development Unit 5 na located din po kami sa Camp General Simeon A. Ola, Legazpi City. Opo, pinaghiling ko digdi sa indong komunikasyon na ipinadara sa samuyang EVP and Station Manager kay Sir Glenn. Ang sabi digdi, ang saro sa kamabutan kay ning PCADG ining masuportaran so quad operational concept and gain higher level of public trust and confidence of the Philippine National Police. Maki-expound tabi, sir, ano ang role nindo? May relasyon sa siring na bagay, mapalangkaw niya to so trust and confidence kan komunidad sa paano pong paagi. Go ahead po. Well, sa paagi po, Kuya Pio, kang sa tuya pong tigapod po na police community relation. Ano po, so may magayon po na relasyon ang pulisya as in po ang komunidad. Ini po na PNP as in ang community nagtatarabangan po ini para po masug po nato ang mga kriminalidad po digdi sa tuya pong lugar. Actually po may mga nagkakaaraman po kita sa mga police station na maugma po sinda sa mga constituents ninda na community na po mismo ang nagtatao po ng information sa satuya pong pulisya manungod po sa mga tao na arog po kang mga wanted, mga nagagamit po ng illegal drugs na madakulaon pong role ang community sa pagtao po ng informasyon para po madakop nato ang mga tao nagtatago po sa batas, asiring man po sa mga tao nagagamit po ng mga illegal na droga, asin po mga illegal na gawain digdi po sa satuya pong ang society. Duman sa portion na ito tabi, sir, tanganing ma-regain giraray yung trust and confidence kan sa tuyang public. What happened? Ano po sa pag-aadal ni Dona dapat i-regain yung trust and confidence? Igwa ba nin pagbaba kan manakalihi sa trust and confidence kan publiko sa police, and ano po ito tabi? Aram naman po niya no, Kuya Pio, na ang Philippine National Police sa kasalukuyan po ay may mga issues po na kinakahampang Pero sa sapot mo po yan, Kuya Pio, may gusto po akong i-share in relation po dyan sa imo pong kahaputan. Kasi igwa pong ginibong ang research, ang
ini po ang share ko po ang statement kang Philippine National Police regarding po sa result kang survey kang Okta Research regarding po sa trust and performance rating kang Philippine National Police. So sabi po digdi, ang Philippine National Police po ay pleased with the findings kang recent tugon ng masa survey na ginibo po kang Okta Research. Digdi po sa survey ang reveals that majority po kang mga Pilipinos ang excited pong trust and are satisfied po sa performance kang Philippine National Police sa pag-maintain po ng pasi orden digdi po sa Pilipinas. And sa survey po pinapahiling duman na 8 out of 10 Filipinos or 80% nationwide trust the PNP, while nearly 8 out of 10 or 79% po ang nag-express po ng satisfaction with our performance. So ang trust and satisfaction levels po vary across regions and socioeconomic classes. But overall, the PNP po continues to enjoy public support. So a significant minority po kang Pilipinos, nasa 41%, ang nag-perceive po ng improvement sa PNP's implementation of peace and order. While 41% po nagbibilieve na ang response kang PNP po sa criminality ay nag-improve. However, when in-acknowledge po kang PNP ang concerns kang iba na mamatian din ang feel the opposite and will address ang feedback po accordingly. The PNP welcomed the result of this survey. Ini po ay sarong clear manifestation kan trust and confidence kang majority kang mga Pilipinos sa sa Philippine National Police. Indeed, this unwavering dedication of each member of the PNP reflects truly in the result of this survey. This is also a statement or testament that despite some issues, kasi aram naman po niya to na may mga issues talaga sa Philippine National Police, despite some issues sounding the PNP, majority of the people are still appreciating the everyday sacrifices of every police officer patrolling in every corner of the streets, investigating crimes, conducting operations against criminals, and assisting those who are in need. So this latest survey will serve as a motivation and inspiration for the PNP to continue to give its best in protecting and serving the Filipino people. So ang PNP po ay nagpapasalamat po sa Okta Research para sa pagkandak po kanyang survey, and we assure the public that we will take their feedback into account as we continue to serve the nation. So yan po, Kuya Pio, ang statement po kang PNP regarding po sa recent na survey na ginibo po kang Okta Research sa trust and performance rating po kang Philippine National Police. So, sir, paano nindo yan masusustain tabi ang ratings na yan, taking in considerations ining mga nangyayari ba yung investigasyon duman sa Yes po. Senado na ang mga invelto, general, coronel, and bako basta-basta po na amount nin illegal drugs an issue. And digdingan ni isa ibaba man sa tuya, may nagkakadarakop kita na bypass operation Yes, baga opo. na invuelto sa droga. So how would you reconcile in relation to that Okta Research na ipinaluwas tanganing masustain niya to ang trust and confidence kan sa tuyang kapulisan, at least digdi po sa Region 5. Go ahead po. Yes po. Actually, Kuya Pio, siyempre ini pong may mga basis po ini na ining result po gini kang Okta Research. Kung ano man po sa mga success factors ka ini, kung natataarog po kayo sa ng result, ito po ay i-maintain po kang Philippine National Police para po ma-maintain ta po ining trust and confidence, and hopefully sa susunod po na research ka ini pong Okta ay mag-increase kumbaga dapat po pataas ang rating kang PNP bako po na maging paroro. So pag magpapatuloy po na magsasagibon ng mga good deeds, as in mga significant accomplishment ang Philippine National Police para po ipapahiling kang PNP na padagos po na ginigibo kang Philippine National Police ang sa pong trabaho to serve and protect ang sa pong mga kababayan, lalo po digdi sa tuwa po sa Kabikulan. Taking off sa ipinahayag mong answer, tabi, paano ang technique niya to na daitaman mahahali baga na paminsan looking back kay itong mga nakaaging panahon, ang paghiling sa pulis ay talagang magayon, may respeto, bako pong takot kundi respeto. Now as the days goes by, nagkaigwaning diit na evolution because of this scalawags, nagkakapirang scalawags, na ang imahin kan pulis sa publiko is
pag may pulis, natatakot na lugod, na-agitate na lugod, nawawar na itong to serve and protect, and parang iyo na lugod sa aggressor ta anytime. Pwede kang dakopon, pwede kang arestaron, pwede kang bagian, pwede kang plantedanin na ebidensya sa siniba pa. And papaano po nindo yan na ma-reverse and maray nga ni tayong Okta Research, igo na nin araw ka na resulta, paano nindo ma-reverse? Ang natatada pang araw ka na figment of police image tabi. Actually, Kuya Pio, kung mahiling po niya ito, sa banggit mo kanina, may mga nasabi nga niya ito, na may mga pulis na nagkakadarakop, na nagpabayulit po kang batas. So, digdi po nato na hiling na daiman po, ini pong mga pulis pong ini na nagkakadarakop ay pinapanagot din po kang Philippine National Police, sinasaangatan po ni administrative and criminal case para po mahiling niya ito na ang sarong pulis kapag nagkasala, kayo po din po din ang managot sa batas, bako na tamili po ang pulis, exempted na po. So sabi nga po baga sa sabi nga po no one is above the law. Maski po kami pulis, kami po ay tagapagpatupad ng batas, we are not exempted para po sa anumang sabi nga po punishment or penalty kapag kami po ay nagkamali. So, digdi po, ang araman po nato nangunyan ang Philippine National Police ay po kitang tig-apod po internal cleansing para po sa mga iring personnel maano po nato ma-eliminate or mabawasan po tapos araw po nga ito na sabi nato na kapag may nagkasalang pulis, kaya po niya pong panangkutan kung ano po ang punishment or penalty ka ito sa iya pong ginibong pagkakamali. Mm-hmm. Siguro, tama ba na malaog man dyan yung papel ng IMEG tabi? Tayo ba ganin kanakalis na aldaw, duman sa Angeles, Pampanga, Opo. sarong bilog na substation, pinag-relieve sa pwesto because itong may inaristar na mga personas, dahil man ni nakablatter, dahil pigblatter, dahil man pinagsangatan ng kaso, and parang pipapakam across naghahagad ng kwarta. Yes. Sa nganing dahil kasuhan tabi. In so far as digdi sa tuya sa Region 5, paano niyo masisiguro na dahil mangyayari tabi yan? Actually, Kuya Pio, kung sa imo pong nabalitaan, digdi po sa tuya sa Bicol, may duwang pulis na po digdi, inot po so nabaybas duman sa Ginubatan. So siya po sa ngunyan ay nakadetini na po duman sa Ginubatan, as in siya po ay nagkakahampang sa kasong paglabag po sa illegal na droga. So ito po dahil po tinotolerate kang Philippine National Police ang mga members kang PNP na nagkasala sa batas na dapat po nindang kahampangon ang mga dapat nindang kahampangon ng mga kaso sa na consequence po kasi na pong mga ginibo pong mga paglabag sa batas. And then may sarap po kung sa tuyo pong magigirumdum may sarap din pong police dyan po sa nadakop sa sarap pag entrapment operation dyan po sa Daraga. So ini po na nagkapira lang po ini sa mga police na nakaigwa po kay mga pagkakamali. So ini po ligdi po natin mahiling na dahil po tig-tolerate kang Philippine National Police ang members kang PNP na mga nagkasala. So kay po talaga nilang hampangon ang mga penalty sa mga consequences na sa ina pong ginibo. Mm-hmm. Sir, kung igwa ka pa po tabing gustong idagdag para sa proteksyon kan sa tuyang mga kahimanwa and so assurance na the police is there to serve and protect, not to agitate, not to oppress. Tabi, go ahead po. Yes, so sarap po ini magayon ng pagkakataon. Ay dagdag ko lang din po Kuya Pio, kasi madabanggit ka po kanina na ang sabi nato na parang may mga tao po kayo na minsan na pag nahiling ang pulis nagiging ibang imahe. So gusto ko po din ko ang pagkakataon na po sa tuya pong mga magurang, sa tuya pong mga adult, dahil po nato pagamiton ang mga pulis bilang pangtakot po sa tuwa pong mga aki. Kasi minsan po may mga magurang na para po mapapundo ang senda pong mga aki sa paghibi o para mapapundo, ginagamit tinda ang pulis para pangtakot sa tuwa pong mga kaakian. So dahil po nato yan gamiton kasi kami pong nasa Philippine National Police ay always ready po para po magtabang to serve and protect our people sa tuwa pong mga kababayan. So
Salamat po sa pagkakataon na makabisita po giradigdi sa DCGB para po magpaabot ng mga impormasyon na makakatabang po sa tuwi pong mga kababayan. So, maski ano man pong issue na kinakampang kang Philippine National Police, kung ano man po ang mga kinakampang tangunyan, ang Philippine National Police po ay padagos, as in ay po magpupundo sa pagtatrabaho para po sa pagprotekta, as in pagserbi po sa tuwi pong mga kababayan, sa tuwi pong mga kapwa Pilipino, sa tuwi pong mga kapwa Bicolano, as in sa tuwi po digdi sa mga kapwa niya to Albayano. Thank you so much, sir. Staff Sergeant Merculito Luvendino Jr. sa imong oras as in pagsakripisyo na makapasiring digdi sa programa. It's been a pleasure having you sa Tingog Kanbanwaan, Tabe. Yes, salamat po sa Giraray, Kuya Pio Fernandez, sarap pong dakulaon na kaugmahan na makabisita sa Giraray digdi sa DCGB para po magpaabot ng mga informasyon. Sa Giraray, ako pa si Dong Lingkod, Police Staff Sergeant Merculito P. Luvendino Jr. Thank you so much. Mabalta ang programa, pakalis kan mga pagirumdum. Sa 6 na buwan, maraming pwede magbago. Pwedeng ikasal, o maging single. Pwedeng maging konsentidor, o maging swabe. Tulad ng Ginto Barrel Aged Gin. Pinatagal sa oak barrels para lumabas ang swabing sarap nito. Ibang Ginto, Ginto. Drink responsibly. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, ebolusyon para sa kalusugan. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. Tara na sa Kamalig St. John the Baptist Town Fiesta and Pinangat Festival 2023 Celebration. Masiram, Manatok, Marang. June 10 to 24, Zumba sa Park, Kamalig LGBTQ Color Fun Run, Bazaar Fashion Show, and Sports Fest, BFP Fire Square Roadshow, Sangguniang Kabataan Night, Senior Citizens Night, Barangay Night, Novena and Feast Day Mass, Drum and Lyre Competition, 5-Cock Derby, Unveiling of Kamalig Church ICP Marker, Mutya ng Kamalig Talent, Festival Attire, and Coronation Night, Ska and Reggae Fest, Hydro, Time to Get Wet Raid Party, konsyertong pasasalamat, plus nightly beer plaza and a whole lot more. Pinangat Festival 2023, presented to us by the local government unit of Kamalig, Mayor Caloy Baldo, Vice Mayor Ding Baldo, and the Sangguniang Bayan members. Brought to us by Congressman Joey Santos Salceda, Governor Greg Slagman, and the Provincial Government of Albay, Department of Tourism. Pinangat Festival 2023, Masiram, Manatok, Marang. Pinangat, 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 festival na. Rabies, banta sa buhay ng tao. Mahigit 300 kada taon ang namamatay dahil sa kagat ng aso at pusa. Sakaling kagat ng aso o pusa, sabunin at hugasan itong mabuti sa dumadaloy na tubig at pumunta sa ospital para agad na malunasan. Buhay ay ingatan. Mapagunahan ang inyong alagang aso at pusa.
para maiwasan ang rabies. Isang babala mula sa DOH. Dati kaming anemic, namumutla at nahihilo. Sa United Home for Sulfate Iron, may tulong para sa healthy blood kaya may healthy glow. With proper diet and exercise. United Home for Sulfate Iron. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home for Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow. Maraming love na moments sa trabaho? May igi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Plus na plus, di ba? Bukod pa dyan, ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix ay halal certified at gawa ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated, isang ISO certified company na ginawaran ng Certificate of Good Manufacturing Practice. Dahil sa maayos at malinis na proseso ng paggawa ng lahat ng Jim's Coffee Mix products, mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ang love ng moment, gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, puro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, puro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Initabi si Kapitan G. Samaro Mobio ni Kanablang Bulod Pidoran Albay. Idi sa mga kabubuldanin Pidoran, pirmi kaming pinagbisita ni Congressman Didi Cabredo. Tinuruan niya kan mga tao idi na maghigos, magtaranom, tanganing magkakaayuning pagkaon. Kantugon samo ni Kong Didi Cabredo, idi magpara asa sa gobyerno. So mga kababaihan, tinabangan niya nin magkakaayunin kapital para magkanegosyo. So mga asawa nin kababaihan, tinabangan man niya na magkatrabaho. Payaba kami ni Kong Didi Cabredo, kaya payaba man siya. Serbisyong progresibo sa tercer distrito nin probinsya ni Albay. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Oras Pilipinas, sakto 9:30. An oras hatod sa Indokang. Alaksan FR. Ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaksan FR. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. May sukli ka pa. That news just bring out your inner queen. Parang Myra E. Helps bring out your healthy glow. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige po, thank you so much June. Buwalta na kita sa programang Tingog Kanbanwaan. Standby muna tabi all units. Nag-follow up tayo sa FIBOLX. Mas maigi na po yun na naintindihan ta ang mga pangyari at the very latest. Nasa linya po ang ating resident volcanologist, si Dr. Paul Alanis. Sir Paul, Doc, maganda umaga. Si Pio po ng DCGB.
Yes, good morning and good morning sa mga listeners po. Opo. Doc Paul, latest sa Mayon Volcano. Go ahead po. So as of 5 a.m. kanina, nakapag-record ang PBOX ng 74 rockfall events. So 74 instances na merong may mga nahuhulog na mga bato mula doon sa lava dome. Pagdating naman po sa mga volcanic earthquakes, wala po tayong na-record. At kahapon po, yung sulfur dioxide emission was at around 208 tons per day. So, mababa po. Ay, opo. Sir, yung rockfall events natin as of 5 a.m. kanina, mga nasa 74. Nung nakarang araw, ilan po? For yung Sunday to Monday, Monday morning was 49 po. Okay. So, nag-increase po siya. So, increasing po. Okay, sir, ano po ang nagti-trigger nito? Kasi doon sa volcanic quakes, parang wala kayong na-record, pero nati-trigger yung pag-rockfall nila, pag-daos-dos po. Ano pong nagti-trigger? So, ang po nito, actually, ang pinanggagalingan po nito is yung paglaki ng lava dome. So, tumataas, yung mga bato na nasa gilid, sa taas, magko-collapse po yun. Ay, opo. Ito na po yung mga rock falls. Oho. So, kung tumataas, ano po ang ibig sabihin niyan? Kung tumataas yung dome, may activity ba sa bulkan, sa loob ng bulkan? Over? Sa ngayon po, ang nakikita naming kung may tumutulak man doon sa lava dome, mababaw lang po yung pinanggagalingan niya. Sa ngayon po, wala kami nakikitang indikasyon na merong bagong magma na umaakyat mula sa ilalim. Okay. And I was listening intently, Dr. Paul, yung emission natin medyo mababa. Why po, Doc? Ano po ulit? Yung sulfur dioxide emission, medyo okay po. Mababa po. Yes. Bakit po? Opo. So, ano po yan? Isa pa pong indikasyon po nga po yan na wala po tayong bagong magma sa ngayon na umaakyat. So, kaya, yun nga po, mahina po yung sulfur dioxide. At ikalawa, yung kawalan ng mga volcanic earthquakes. Ayun, opo. So, hindi kaya indikasyon yan, sir, na baka hindi lang nakakabuelo yung sulfur dioxide emission kasi natatakpan ng maigi ng dome yung bunganga, over? It's possible po na so dalawa yung senaryo yung tinitingnan namin. Yung una is baka nga po bumubuelo lamang siya. Yung volcano. At ang ikalawa naman ay baka hanggang ganito lang siya, no? Oo, kasi relatively tahimik na eruption. Pero yun yung dalawang senaryo. Pero sa ngayon po, yung unang senaryo, medyo hindi natin nakikita. Although, siyempre kailangan pa rin namin maganda para sa ganung senaryo. So sa ngayon, ang senaryo number 2 ang nangyayari. Opo. Doc Paul, pardon, naputol kasi yung signal. Ano po yung dalawang senaryo? Pakiulit po. Ang unang senaryo po ay baka bumibuelo. Bumibuelo po ang ngayon. Okay. Yes, baka meron tayong bago. Baka simula po ito ng panibagong major eruption. Ang ikalawa po ay yung tahimik na paglabas ng mga volcanic materials kagaya ng 2014. Sa ngayon po, yun ang dalawang senaryo namin na tinitingnan. Iyon, kasi pardon as layman tabi, Doc, ordinary tao, hindi namin makuha na masyado, but gumagalaw, lumalaki yung dome, pero walang masyadong activity sa loob ng bulkan na sinasabi mo kanina. Yun nga po, kaya nga po binanggit ko kanina, mababaw po yung pinanggagalingan ng puwersa. Hindi po sa ilalim. Okay, oo. Kasi kanina napapakinggan ko din yung statement ni Director Dakulkul po sa Maynila. Bakulkul po. Bakulkul, opo.
Kuan, parang yung dalawang senaryo nga yan na nabanggit mo, yun din ang sinasabi niya. Parang may 2018 at 2014. Yun po yung namin na napagdiskusyonan at napag-agrihan ng opisina. Yun, oo. Yun nga po, yung unang senaryo, baka nga po bumubuelo at magkaroon tayo ng yung parang 2018 eruption, major eruption. And then yung ikalawang senaryo ay yung 2014 naman na medyo tahimik na activity. Iyan, oo. So dalawang possibility, possibility yung 2018 magmatic eruption po yung Doc Paul, ano po? Opo. And yung 2014 yung tahimik lang, gentle lang, ano? Yes po. Okay. So far, tama ba yung pagkakaintindi namin, yung nag-increase lang yung rockfall events, over? Yes po. And then yung sa volcanic quakes, walang masyado? Wala po. Oo, okay. Yung sa glow, crater glow po, merong mga lumalabas sa social media, may glow kaninang nakikita. Well, ang ano po nun, sa camera po nila nakita yon. So, it could be po na mataas masyado yung exposure. Yun po yung siguro yung mga photographic, yung mga photography experts po makapagpaliwanag yan. Pero, kumbaga po masyadong sensitive yung sensor ng camera at kaya nakita niya na nagbabaga. Pero sa naked eye po, wala po kaming nakita kagabi. Ayun, okay. So scientifically, dyan po sa inyo sa Linyon Hill Observatory Station, ano pong categorical statement yun? Nag-increase ba yung glow o hindi? Wala po kaming nakita na crater glow. Yun, opo. Doc Paul, kung meron ka pa pong gustong idagdag sa mga tagapakinig, go ahead po. So, yun lamang naman po, nakataas pa rin po ang alert level 2 sa paligid ng Mayon Volcano. Iwasan po natin. In fact, huwag po tayong papasok talaga dun sa loob ng 6 km permanent danger zone. Doc Paul, napakaraming salamat sa oras. Mabuhay kayo. Thank you so much. Yun, naputol na si Doc Paul. Thank you so much, Doc Paul Alanis, ang satuyang resident volcanologist dyan sa Linyon Hill Observatory Station, Canfibolx. Mabultang programa, pakalis kan mga pagiramdom. Looking for healthy coffee? Here is First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Get your daily cup of coffee now and experience the amazing health benefits of First Cafe. Compact with 20 active ingredients. Coffee, then dairy creamer, stevia, acai berry, green tea, mangosteen, barley, turmeric, grape seeds, moringa, ginseng, agaricus, paragis, spirulina, tongkat ali, cinnamon, guyabano, ginkgo biloba, insulin powder, and vitamin C. First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Distributed by Unique Beverages Trading. Ang First Cafe ay mabibili sa mga sumusunod: TGP Legazpi and TGP Daraga, Legazpi Generic, Legazpi Public Market, Yashana Mall Supermarket, TGP Albay, Ultra Drug Albay, Creams Variety Shop, LCC Mall. Kitang mga uragon, matibay sa trabaho, dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol Tulos, mabilison kaysa apat, mas marikas. Dai lang sa saro, pati man sa iba pang helang, maski kulumning payo, kulumning hawak, kalintura, asin baghat. Rexidol, mas rikas banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Labian. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol. If symptoms persist, consult your doctor. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup, gibo sa natural na Lagundi. Plemex, basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your
your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Formulang nagpapalakas ng katawan, Doc F Fulvic Minerals. Food for the cells. Ay matagal na po akong pasyente ng Doc Alternativo. Sa awa ng Diyos, ito'y gumaling po ako. Sumunod po ako sa kanilang mga tagubilin. At ngayon po ay magaling na po ako. At mini-maintenance ko na lang po yung Fulvic Mineral. Salamat sa Alternativo kasi kung hindi sa inyo, hindi ako gagaling. Maraming salamat po. Ay ako po si Edwin Ascutia, taga Pawa, Legazpi City. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch. Matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City. Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Nay, supli niyo po. Ito na lang ba? May check-up pa ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog patikan payo ko. Daiman kaya nag-aser sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano, orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon, headache, at sneezing. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neozep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neozep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maleate Paracetamol is the generic name of Neozep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Maray naaga kay Mading Veni, nabanta boda kay Pading Jerry Banta dyan sa Santo Domingo Albay and sa 5001 Perbing nagdadangog, maray naaga tabi sa Indo 5001. Sige, doro-diretso na kita kan sa tuyang mga istorya pa sa lado international man muna. Ini po mga pangyayari na on close monitor man po kita. Ining so pag-gitgitan kang mga warships barko entry mismo kan Estados Unidos de America, pati na po ang mga nagkapirang barko man kang China. Duman po ini nangyari sa Taiwan Strait. Tan nagkukondukta po ning joint military exercise ang US of A, pati na po yung Canada, harani duman sa kadagatan kan Taiwan. Ang Taiwan, pinag-aangkin man iyan. Maringan ita, bako Pilipinas ang nangyayari sa pigigibukan China sa Taiwan. Diyon sa Taiwan, bilog na nasyon, pig-aangkin kan China.
Sa tunig diyan, inokupar sa na physicalmente. Yung igo makitang claim sa exclusive economic zone, yung nagkakapirang portion kan Spratlys dyan sa may Kalayaan and sa inman na lugar dyan sa West Philippine Sea. Ngunyan, yung China ang pigaangkin mismo yung Taiwan. Nagkakaigo po nin military exercise yung mga barko kan Canada asin kan Estados Unidos de America na magkaalyado po ini ginit-git kan barko man kan China. Itong barko kan Estados Unidos de America, kan ito, destroyer ito. Missile carrier, destroyer pa. So, ang sistema, nagdadalagan barko kan US, kinat kumbaga sa highway dyan, kinat biglang zhug, nag-agi barko kan China. Kung dyan ini sa kalye, digdi ini sa Pilipinas nangyari, kung sa kalye dyan, burunga ganaan. Pero ito po tabi, it was a close call. Inako kan Defensa Nacional kan Estados Unidos de America na very dangerous itong ginibo kan China. Sabi man kan China, iyan ngayang gibo-gibo nindo sa Taiwan Strait. Pag-imbitar ngayaanin karedibukan. Nata po ta interesadong marhay ang China diyan sa kadagatan kan Taiwan. Iyan na kadagatan kan Taiwan is a major strategical body of water and pathway agihan na igwa po nindakulang pakinabang ang China both economically and strategically and militarily as well, lalo na. Saro yan na lugar na estratehikong maray na pag nakontrol nin todo kan China, halos matutsok ninda ang ekonomiya primero kan mga alyados nasyones kan Estados Unidos de America, pati na digdi sa Asia, Buda Southeast Asia, and maging kambilog na kinaaban. Igwa po in efekto to a higher degree. Pag na-choke ninda yan, ang agihan na yan, economically. And militarily, magayon na staging point iyan. Day basta-basta makakapag-stage nin military attack, ang alyados kan Estados Unidos de America, kung day maagi sa lugar na iyan. Now, kung makontrolan kan China, magluluhod-luhod ining mga alyados kan Estados Unidos de America because of the strategic location kan lugar na iyan. Kaya arog po ka ang kainteresante both ang superpower na ining Estados Unidos de America and its allies and ini man na China, emerging superpower. Iyan po ang tandaan nindo ha. Day tasabot kung sa masagkod inita, makusugo na ang boat yun kay itong China, kinat barko ang distansya is more or less 137 meters, hali duman sa bow, ay tubagang proa, atubangan kan barko yan, ang apod kang proa. Mga antigong terminolohiya dyan sa kadagatan, sa shipping industry, proa. Sa likod, pupa. Yan. Tuman 137 meters, natatanaw, mahilingon na maray. Kumbaga, pahiling na ning urag. Blinap na Estados Unidos de America kasabay yung Canada. Big blap na ka na China. Aro po kan sinda ka military aggressive ngunyan. O mala, digdi sa tuya. So, kunyan, inokupar na mga isla dyan sa West Philippine Sea, dahil naman yan babawi. Igwa na sinda ning physical control and occupation dyan sa Spratlys, sa islands na yan tabi, dyan sa West Philippine Sea. Mas gulpi ang interest nila dyan sa may Taiwan Strait na yan tabi. Geographically, it is strategically favorable kung makontrol kan China both sa lado kan ekonomiya as in militarily. Yan. Makukontrol nila dakulaon na bagay iyan na lugar naan kung ang passageway makontrol nila gabos na ruta bagan mga barko international minaaragi dyan susupply kan mga goods coming from different sector kaining sa tuyang kinaaban minaagi dyan
And so pag-stage ning military operations, tabi, saro yan sa estratehikong lugar man. Kaya ang Estados Unidos de America baga, interesado manin marhay dyan sa Taiwan. In fact, so sa indaman na presidente baga sa babae, nagkaigwaning trip duman several months ago. Nagkaigwaning trip duman sa Estados Unidos de America and nakipaghilingan ganito kay Nancy Pelosi at tayo na biyo na naman nag-araso sa talinga ni Xi Jinping. Tahabo ninda na ang Taiwan makuanin maray kan Estados Unidos de America ang buot. Sa ngunyan ang Taiwan, ang inclination kaan is more on the status of the USA. Tagusto nga nindang magtalingkas baga sa China. Remember, dakul baga sa mga raling putok diyan kay ito. Anong taon ito na gulpiso rally diyan, ha? Halos bilog ng nasyon nagruluwas na baga sa tinampo. Anong taon ito nangyari? Pre-pandemic pa yata yun o pandemic era na. Early stage kang pandemic. Nagrarally baga, matindi baga sa oral daw na rally dyan. Dakul sa mga nagka-arrestar, may nagkagaradan nga ni gayud kay ito. Because sabo na ninda, gusto na ninda makatalingkas dyan po sa control kan China. Kaya yan ang pinagsusubaybayan niya to. Saro na istorya sa international na lado. Harani sa nabagan sa tuya ang Taiwan. Maski puro paano apektado kita kayan, and with the present set up kan sa tuyang gobyerno na inclination niya to more on the swing na naman pasiring sa Estados Unidos de America, pero may kita ka na maafektaran tabi. Yan, kaya pinagsusubaybayan tayo ni closely. Apera kan kasabay kang pagsubaybay niya to digdi sa bulkan mayon, o yan no, nag-increase palan so rockfall events. And ano pa ito so nag-increase man so aktibidad? Is it bulusan or yung taal? Parang yung taal yata yun eh. Ang tamang pagrumdum niya to, yung taal man, naglangkaw man so level of unrest kan taal volcano. Kasabay ka ining mayon volcano tabi. O siyang po ang duwa, sarong lokal na pinagbabantay niya to and sarong international. Naigong epekto sa satuya digdi sa Pilipinas. Balikan ta ining sa bulkan mayon, naipaliwanag na ni Dr. Paul Alanis, ang satuyang resident volcanologist, na nag-uubag iyan na takpong, na nahiling ta dome, iyon so nag-uldot kay ito kan mga nakalis, panayaon dyan, parang dome, parang bubong na pabilog. Yan, nag-uubag, kaya nahihiro sa mga gapo, binararasay pa ibaba. Rockfall events, nag-increase po. 74 daw. Kasubagong maagaw, nasa kudala 5, sura na record nindang rockfall events, si 74. Kanakaaging mga aldaw, nasa 50 to 60 sana. So igwanin naghihiro po, pero mababaw sa naman. Pinaghapot nga niya to, hababa so sulfur dioxide emission, baka niya ko na sabi ni Dr. Cedric Kasuhapon, baka natatapungan ning maray, kaya day nakakabuelo, baad bumigla sa nangayan. And sabi baga ni Dr. Paul Alanis, we are not discounting the possibility of two scenarios. Pwedeng magkaigwaning magmatic eruption or magkaigwaning so gentle eruption sana, parang 2018 yata yun o 2014. Iyo man ang so pinagtataram kasubago ni Dr. Teresito Dakulkul, na chief mismo kan Fibolx, kan pinagdadangog niya to duman sa Metro Manila. So yan po ang duwang mga istorya na pinag-aabangan niya to, ha. May mga report pa kita sa luwas bago sa tuyang Bareta si news break o kan station break. Nasa linya si Chief Jim. Kumpadreng Jimmy, marhain aldaw, please go ahead. Yes, salamat pa pare, maray na aga sa mga parantabay. Nagpapasiguro talaga sa ngunyan anap si mo sa pamamayon ni Sir Cedric Daep. Dahil anta sa ngunyan na sabatan niya to ang team na pinaluwas ali dyan sa Apsimo. Konsainan katuyuhan magpalayog ki drone digdi sa palibot ka na bulkang mayon. Habang yaw kita digdi sa itaas ka na digdi sa pamitisan ka na bulkan, nato para niya to digdi na grupo ni Sir Millard Tupacio. Alidasin na dyan sa Apsimo tabi pa rin. Roger. Dahilan sa naglilibot sinda sa mga barangay at tangani na aramon sa kada barangay na mga bilang
kan mga residentes na naka-star nasa laog kan 6, 7, 8 kilometer radius. So physical inventory na kan tawo. Population data pinakukuha nila. Pagkatapos nagpapalayog sinda ki drone tanganing masiripan nila mahiling kung igwanin mga residente so human activity na nasa laog kan danger zone tabi pa de. Tanganing at least kung igwa ma-determine na tulos and makapagsagibot tulos ni na mga aksyon an provincial government partikular APSIMO tangani na maibitaran an anuman na mga remalaso in kaso talagang mag-alboroto an bulkan sana daiman. Roger. Ngunyan an sabi sa initial niya itong pakipaghoron digdita nagkatuparan kami ni Engineer Mela Topacio. Ininot nindaan ginubatan an masunod kamalik and daraga iyo daan sa indang sakop man na area and maglilibot sindang unya na magbilog na aldaw the rest so sa ibong manalado sa parting first district may team man pinaluwasan APSIMO the same an katuyuhan tabi pa de. Roger to that, sige. Yan ang sa tuyang mga dagdag na impormasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadreng Jimmy, hali dyan sa may pamitisan kan Bulkan mayon. Yan nasa mo yung chief reporter pading Jimmy Nasalita. May mga hanap buhay kita, buda mabareta si Angel alas 10. Maraming pwede magbago. Pwedeng ikasal o maging single. Pwedeng maging konsentidor o maging swabe. Tulad ng Ginto Barrel Aged Gin. Pinatagal sa oak barrels para lumabas ang swabing sarap nito. Ibang Ginto, Ginto. Drink responsibly. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Maraming love na moments sa trabaho? May igi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Plus na plus, diba? Bukod pa dyan, ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix ay halal certified at gawa ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated, isang ISO certified company na ginawaran ng Certificate of Good Manufacturing Practice. Dahil sa maayos at malinis na proseso ng paggawa ng lahat ng Jim's Coffee Mix products, mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ang love ng moment, gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puun alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagnin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Ape. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Harani sana sa St. Stephen Proto-Martyr Parish.
Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one, DCGB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. Alas 10:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Hinali ni National Treasurer Rosalida de Leon ang kaaditan kan mga kritiko na mabangkarote o malugi ang Land Bank of the Philippines dahil sa inilaog ini sa Maharlika Investment Fund o MIF. Base sa MIF bill na inaprobaran kan Kongreso, kaibahan ang Land Bank sa mga kumpanya na sa diri on kontrolado kan gobyerno na pagkukuhaan in kwarta para ilarga ang MIF. Kaibanan man ang Development Bank of the Philippines as in Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero dinepensa ni De Leon na ang Land Bank sa mga pagkatakot na tibaad maubos ang fundo kaini na pigagamit para sa pautang sa sektor ng mga paraoma asin para sira. Kukuhaon man kan BSP ang kontribusyon kaini sa MIF gikan sa mga dividendo para sa primerong 2 taon. Siniguro pa ni De Leon na supisyente ang mga proteksyon na pigkarga sa MIF bill kontra sa korupsyon. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyperbilis, bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That news just bring out your inner queen. Parang Myra E. Helps bring out your healthy glow. Rexidol Forte, bilis banat sa 4. RightMed, pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarin Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise oral daw. Liver Aid Silimarin Capsule, maging liver lover, Liver Aid na. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Makalipas ang mahigit 2 taon, muli pong ibinabalik ng Ako Bicol Party List ang pinakamasayang urugmahan, karantahan, asing tarabangan, Season 9. Walang humpayang pagtuklas ng mga bagong talento sa Pwede Pa Kami category at maging sa Adult category. Abangan ang 6 na pinakamagagaling na mga aawit mula sa lalawigan ng Kamsur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon at mga islang probinsya ng Catanduanes at Masbate. Sino ang tatanghal
mamahaling kampiyon sa urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9. Sino ang mag-uuwi ng 20,000 piso para sa Pwede Pa Kami category at tumataginting na 30,000 pesos naman para sa adult category. Urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enotong namit igwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang nag-iinom ng vitamin D kan Farex, Farexcited. Farex Vitamin B1, B6, B12. Katabang at tamang jeta asin ersisyo, nga rin malikayan ang tanglay, tusok, bagol, asinan pagutro kaini. Farexcited. Farex B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Proudly gawang Pinoy to. Kaya tara, kape na! Kasama si Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Do it with Ann Curtis! Di ko kayang tanggapin ang sipon, headache, at sneezing. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neosep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neosep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Phenylephrine HCl Chlorophenamine Maleate Paracetamol is the generic name of Neosep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Pompiang G's, STL Hueteng, plus Bukis. Kumpadreng Jomar, Maray na Aldaw, please go ahead na. Salamat pa rin kayo. Good morning sa mga parantabay. Maswerte ang mga pulis na nakadistino sa malilipot pa rin. Sa mapapraktisin na pagputok na daing gasto. Wow. Inihuli ta si Mayor Sinon Volante basado sa kumpirmasyon ni Police Captain Melanie de Guzman, Chief of Police kan Malilipot, nagpromisa sa Chief of Police na maprodusir nin mga balas para sa saindang mga badil na gagamiton sana sa pag-practice. Gayon. Susug kay de Guzman na dakulaon na ayuda o tabang ini kan alkalde kan Malilipot para sa mga kapulisan na araman kan gabos na bihira man makapaputukan badil, magpukan mga maginang pulis. Iyo, mahal bagang ko ang bala. Around that. Napapanahon da ini susugkay di Guzman
na mapraktis sa paggamit kang sa indang mga badilan mga pulis, lalo na so medyo nagkakaedad-edad na, Yan. na ultimong nakapaputok kang sa training pa sana. Na subadil nga ni gayon. Pwede mo nang kitkiton sa mga kalawang, buda sinsilon. May yan, pagkakataon naman dapat na pati sa mga badil kan mga ining pulis na ba't ating sararo bagaan mga pulis na maikondisyon man lamang. Yeah. Dahil ang pangyayari kan mga nakalihis na panahon digdi sa malilipot, last year ata yon, na may sarong pulis, nagkapirang pulis na nagbalo na magputok sa shooting range. So badil kan sarong pulis, di nga ni nakakasa, nag-stack up na. Paano kaya? Nag-stack, may hold up. Walat ko na, boss. So hold up, walat ko na hold up, nag-stack up sa badil ko. Hindi ko nakita magbadilan. Dahil na nakakasa, tigsururugahan na kan mga pulis. So, para makasa na susarong badil. Marita na pinusak. Pinusak sa Mario Joseph naman. Pondo, pulis ini. Stack up ang badil mo. Diwal-diwal na mga kalama. Doon nagkakasanim. Sabi kan sa polis pa ay marisa na ngayat na agda ngaya ako digdi. Hindi, day ko ram. Ini pala yung badil ko. Day na pwede kasahon. Tapano kitakla sa lao. Ito Mario. Ngon yan mahihiling na tabi. Okay. Roger, inunabita ni Chief of Police Police Captain Di Guzman na dakula ing suporta kan lokal na gobyerno kan malilipot sa mga autoridad sa nagpautob kan pasi orden na arog sa sainga dahil lang taday maaraman baka kinakaipuan na pagkakataon na magamit kibadil ang mga pulis dahil nangani lamang tataw magkiblit so iba. Ang realidad kaya kampade ang nakakaputok-putok man sa ng pulis, ito bagang suday pang masyadong dakulang obligasyon sa buhay. So mga soltero pa, mga baguhan, medyo can afford pa ito magbarakal kan bala. Pero pag naglaw na sa pagpamilya, lalo na bako man sa nasaro ang pamilya, sinabi mo. Na talaga. Ito siyempre, pamilya niya man baga pa di sa mga magurang. Baga, totoo. Pamilya niya pa sa agum niya. Kaya nagkapirang pamilya yan. Maray tapiklarar mo. Baka kaya mamisinterpret. Sige. Piglala o man na kinumpirmar pa man pala kan COP na talagang isuruswerte ang malilipot police station sa puwera na lilibre sindakan bala kan alkalde. Libre pa ang gamit inda sa shooting range. Siram sana. Di talaga. So shooting range sa Banwaan kan malilipot na sa diri kang Urban Shooters Albay District Incorporated. Nagpaluwas man nin kapanugaan na libre nidang magagamit sa indang practice ang shooting range na yaon man sa napati sa lokasyon ng daday na kinakaipon pa nila magharayo. Tama man ang panita. Gunmuan man dapat ma-practice girarayan ta. Kung mautro itong nag-stack up subadili kung may operations, paano na yung bus nag-stack up? Sige na, dahil na ko pagbadila tabi. Madi ako makabalos. Arat ko na baka hapoto niya pasok kalaban. Ikaw ka dyan nadarang asayte. Asayte ko na yun. Sulsugon ko na ng toothbrush. Ang yan report. Sige. Jomar Bien, DCGP. Thank you so much, kumpadre Jomar. Salamat man dyan sa kay Mayor Senon Bulante na yung mga pulis natin dyan sa malilipot, matabangan man na makuan man lamang, magka-irensayo na naman, plus so reliability and serviceability kan sa indong mga armas de fuegos, ma-check giraray ta, paano ba yan? Ito pala may operation, may hold up, may hold up. Abante sa mga pulis, nagpuputok sa kalaban, guminabot man sa pulis, pag-abot makasa
Dahil nag-abante. Ipinusak na sa nasubadilta dahil nag-abante. Dahil nagkakasa. O ngunyan magkakateresting na po yan dyan. Ta libre, gabos, shooting range, Buda Subala. Kamo naman ang magdisponer ka itong sa mga diit na oro aceite dyan tabi. Pwede na suwing machine oil, yung singer. Yung singer baga ano. O kunday man piniritusan. Nin si Bubog. Yan. Ege. 16, lapuas alas 10. Hans, marhay na aldaw, please go ahead. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta, posibleng mabawas-bawasan na bilang kan mga vehikulong nakapark o nakabalandra sana sa mga gilid kan Tinampuri sa Rizal Street. Ini ang sinabi ni Sir Andy Marbella, ang pamayo kan Task Force Kaayusan, matapos na mahiling na napapakinabangan ng unyan ang ibinugtak na bike lane sa kalabaan kan Rizal Street. Sigun kaya sa iya poon kan ibinurugtak na bike lane na iyan sa nasabitan ng porsyon kan Tinampo bihira na ang mga nag-ubasa ng wiwalat bigba parking ang sendang vehikulo sa outer lane o sa gilid sa na shoulder kay ining mga Tinampo sa Rizal Street. Naglalaom si Marbella na sa paagi kan siring na bagay makuusan na ang mga siklista ang matabangan kay ni kundi an sa indama na grupo dahilan sa kun makakaukod na mga motorista asining mga nagda-drive nin mga four-wheel vehicles digdi sa syudad na respetuhon ining bike lane talagang maiiwasan ang obstruction sa nasambitan ng mga lugar. Alagad sigun sa iya aminado siya na talagang sa ngunyan ang nagiging problema sa traffic management kan syudad iyo ang kakulangan sa parking area dilan samantang nag-i-improve o kaya mas naghihiwas ang kapasidad kan syudad mas nagdakulman ang mga persona digdi o mga tawo kasi nagdadakol ang mga vehikulo kun kaya sigun sa iya ngunyan na asikaso na ang bike lane sa dapat na asikasuho naman iyon pagbugtak nin parking area sa syudad kan Legazpi. Tama man si Sir Andy and pardon my forgetfulness or ignorance and tabi gayud siguro ano na bike lane dai dapat pag-agihan ning vehikulo maski dai ning nag-uokupar na para bisikleta over. Roger, kung babasaran ta sa mga naging pahayag kay sa Pio kan mga opisyalis and kan DPWH, ini sa Pio pwede nagyan kung wala man ni nag-aagi na mga talagang mga siklista pero dapat kung siguro daw kung may mag-aagi dyan na mga bisikleta o kaya mga e-bike, dapat na magilid talaga ang vehikulo para dire-diretso san ang flow kan traffic. Yan. So kung dai man ni nag-okupar na e-bike tapos mga siklista pwedeng gamiton kan mga nakamotorsiklo man. Pero kung igwa, maghali ka dyan, exclusive na bike lane mananggad. Yes, magilid ko na kidiit. Magilid kidiit. Tumahaw-tahaw ning diita na sa gilid na yan. Sala pala sa term ko. Tumahaw-tahaw kang diita, may nakabisikleta. Tawan mo sinanin priority. Yan. Okay, sige. Sa tabi sa Pio, ang informasyon bahali malidisa by District Ans Galero, DCG. Salamat, Ans. Sa istorya, nakahuron si Sir Andy Marbella kan Task Force Kaayusan. Siyempre, naging ng deterrent. Iyan ang mga markings dyan sa Tinampo, yan ang bike lane. Dahil nang basta-basta nagkaparada bagaman ng dyan sa gilid, kana Calle Rizal. 20 minutos, Lapuas, alas 10. Joshua, marhay na aldaw. Go ahead na. Yes, maray na aldaw tabi, Sir Pio, maray na aldaw sa mga paraantabay. Sa mga dagdag pang bareta, tig-inspeksyon ngunyan na pagkaaga, kan Daraga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, partikular na ni NDRRMO Head, Madam Bim Dineros, ining barangay ni Isi, kanaw nambitan ng munisipyo sa pagsabi na inikayan Sir P yung Miisi, iyo ang kumbaga pinaka-prone kung halimbawa igwalin mga abnormalidad ining Bulkan Mayon. Matapos na isakat sa alert level 2 ang Bulkan Kasuhapon, ngunyan na pagkaga pinagbisita ni mismo ni Dineros tangani nang mapatanidan ang mga konseho di barangay na ipautob ng gad o pasunod dun sa mga tao na dahil maglaog duman sa 6 kilometer danger zone kan na Bulkan. Nagbisita kita sa opisina ni Dineros, dito naabot ang Sir Pio and nakaulit tayo ni Baya telepono niya na pagkaga daw guntaan na kumbaga tuyo ni Dineros duman sa barangay Nisi.
Ano po, pinapilot po ang isipan ng pinakaharani po dito sa 6 kilometer permanent danger zone. Kaya po yung pang priority na ulatihan ang mga barangay officials na ipo man hindi na maging alerto po sa alert level na lang ngayon. Di ang chance na pagbaba siya, baka umalanggaw pa ang alert level. So baka magpa-auto kita kang preemptive evacuation para po sa zero casualty target pa. Mga estimate mo, ma'am, mga pilang pamilya po kung halimbawa mag-evacuate, mga pilang pamilya po yan, ma'am? Sabi po ni Cap, ang 390 families, yun po ang pamilya niya on the sa village. Sino po man na-evacuate? Kinimilisi po, ma'am, sa iba pang barangay, kayo man po muna. I-extend ko po yan. Pag nag-alert level 3 po, ma-extend kita hanggang 7 to 8 kilometers po. Kaya po, pati po ang mga sa Matlo, Banyadero, Ijaw, Alcaraz, Salvacion, Dipos po yan. Sa po na mag-preemptive evacuation. Pero sa on alert level. Pero sa nagpaluwas po hapon advisory number 3 ang katuloy po na mayor na mag-i-alert po nga ni along na barangay para po sa pag-unabi sa mga pag-irugdong sa tinda po mga nasasaktupan na yun naman ito yun. Di na magparala o wala sa 6 kilometer permanent danger zone po. Hindi ko niya po na alert level 2. So far, ang piling talang for evacuation kung halimbawa, is yung iisiman mo na. Yes po. Priority po ang isip. Alright, so ngayon na pagkag-Sir pakatapos ni Madam Dineros duman sa BC, sigud sa iya, sunod din ang ruta, pasiring duman sa relocation site sa Barangay Anislag. Takon magpadagos ining mga abnormalidad kan na pinagpapahiling kan Bulkan Mayon, para iridad nindang ma-evacuate ang nasa 319 pamilya kan Barangay Misi. Nadaraw nila duman sa relocation site kan Barangay Anislag. Kung kaya yung sunod na inspeksyon nun, tangalin kung mag-evacuate ang Sir preparado ang gabos ang lilipatan kan mga residente. Sige. Alright, yan man tayo, Sir Pio, mga dagdag tapang impormasyon na ligid sa Luwas Joshua Bino, kay Vance Kuya Boy, BCGB. Salamat Joshua sa dagdag na istorya. Hali dyan sa Luwas, nakahuron si Madam Dineros, ang MDRRMO po kan Daraga. Sige, saro pang istorya muna kita sa lado nasyonal. Yan, nakabalik na po sa gobyerno si Gibo Chodoro. Yan. Ako dyan kay Gibo na Chodoro. June, ha? Secretary Gibo Chodoro kan Defensa Nasional. Naginayan ang Secretary kan Defensa Nasional. Intellectually tabi. And everything else. Capable po yan. He is the right person for the right job. Halang ka ang adal kay ni, halang ka ang eksperyensya, igwaning hararom na intellectual capacity, may kinaaraman po sa depensa. Yan. Ibunelta po si Gibo Chodoro. And then si Secretary Herbosa kan DOH, siya na po ang sekretaryo ngunyan. Sayang si Dr. Maria Rosario Vergeri, ha? Grabing sakripisyo kayo ni Dr. Maria Rosario Vergeri. She was the one who steered ang Department of Health at the height of the pandemic. Yun baga naramdaman mo si Dr. Rosario Maria Rosario Vergeri during the times, uncertain times, na daitaaram kung paano ang paglaban niya to sa COVID-19. Siya ang nag-steer bilang enkargado po kan Department of Health. Ngunya, nasalidahan na siya ni Dr. Herbosa. Pinagnumbrara na po bilang Department of Health Secretary. Nyan. And si Gibo na Chodoro sa Departamento Nasional, Depensa Nasional tabi. Departamento de Depensa Nasional. Okay yan, si Gibo na Chodoro tabi. Okay yan. Talagang capable yan na magkaput ni na pwesto dyan sa Depensa. Maray na aga, Familia Uy tabi. Sa tuya mga paraan tabay dyan. Halang ka ang adal, kainin pati sa abroad tabi. Nahiling ko sa curriculum vitae ka ini ka nakalihis, bako lang digdi sa mga lokal na
eskwelahan sa Pilipinas, kundi maging sa abroad, manungod po sa depensa ining si Gibo na Teodoro. Adal igo ini mga doctorals and master's degree, kundi ko nasala parang sa Stanford yata yun o sa Oxford, basta mga harlangkaw na institusyon sa depensa nasyonal sa bilog na kinaban kung kaan ni Gibo na Teodoro, dara-dara kaan sa iyang folder na mga tabi digdi sa sa tuyang gobyerno. Okay, di yan po muna tabi sa tuyang mga istorya, and saro pa tabi pala sa lado internasyonal. Ngunyan po igoning katiting na rollback sa presyo kang produktong petrolyo, but expect by July malangkaw iyan nata. So Saudi Arabia nagpahayag na June makat sinda ning produksyon as in supply ni crudo sa international na merkado. Patay na tayo dyan. Yung Russia, yung Saudi Arabia. Banwa. Ang Saudi Arabia, saruian po sa miyembro kan OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. Sinda po sa mga nasyones na minaprodusir ni mga tingog produktong petrolyo. Pag sinda binadesider, sinda dahil ning laban ng kinaban, maski ang Estados Unidos de America, ang UN wara. Pag sinabing makat kami ning supply, kumpirang billions of barrels ang sa indang babawason sa maabot na Hulyo, walang nagagawa ang kinaban. Kaya expect po yan by July, magkakaigwanin todo-todo gayod na pag-increase naman sa produktong petrolyo sa bilog na kinaban, tasusaro sa mga major na miyembro kan Organization of Petroleum Exporting Countries, yung OPEC, makat po kan sa indang produksyon nin crudo. Salamat po kan sa ido paghinanyog amang Diyos ang magbantay. Ako po si Pio Fernandez, tulos na masunod po si News Director Mar Dela. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang mas